Ang sabi po sa aklat ng Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siya lamang po ang maliligtas. So ito po ang verse na ito, ito po ay nagsilbing question. Bakit mayroong tiisin na samantala lahat ng pangako ng Panginoon, prosperity, victory, and blessings. Nandun yung pangako ng Panginoon eh. Diba? So kaya minsan, ang mga tao umaasa sa blessings, umaasa sa mga pagpapala mula sa Panginoon. Kaya pagdating po sa mga tiisin sa buhay, dito na ang Kalbaryo. At ito ang hindi alam ng marami. Kaya ang iba ay nagugulat sila at dito sila sumusuko. At minsan ito pa naging dahilan kung bakit sila tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Bumibitaw sila, bumibigay sila. Bakit? Kasi hindi na naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng verse na ito. So anong sabi ng Bible? Ulitin ko po. Ang sabi po niya sa aklat ng Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang wakas ay siya lamang po ang maliligtas. So mayroon natural na tiisin tayo sa buhay natin. Pero yung pagtitiis na ito, mayroon itong kasamang pangako mula sa ating Panginoon. Kasi ang magtitiis hanggang wakas, siya lamang po ang maliligtas. May promise ang Panginoon. No? Ano yung pangako ng Panginoon? Kaligtasan. Kaya, kung nais natin ng kaligtasan, dapat maunawaan natin ang tiisin. So, ang tiisin, ito po ay ginagamit ng Panginoon na assurance na talagang gusto natin yung isang bagay. Diba? Na hindi na lang ganun kadali natin makuha yung isang bagay. No? Higit sa lahat, may kaugnayan po ito sa buhay na walang hanggan. Diba? Yes, lahat libre naman ito na binigay ng Panginoon. Pero kailangan tayo magkaroon ng participation. No, ano yung participation? Sabi ng Bible, ang Panginoon ay nagtiis doon sa cross ng Kalbaryo. Pero siya ay nagtagumpay. Yun po ay para sa ating lahat. So, ganun din naman po ang bote sa atin. No? Kasi, yung tiisin natin na pagdadaanan, hindi natin kayang pantayan tiisin ng Panginoon. Pero kailangan natin yung gawin kung gusto natin ng mga bagay ukol sa langit. Diba? So, kaya, duman man tayo ng mga tiisin sa buhay, patuloy pa rin tayo. Meron tayong mga problema pinagdadaanan, okay lang yan. Problema lang naman yan eh. Ang Diyos naman may solusyon dyan sa problema na yan. Kung tayo po ay magpapatuloy sa buhay. Ang mahalaga dito kasi meron tayong goal eh. So kung goal natin, yung salvation, at talagang gusto natin makamtan yon, so trabahuin natin. Kaya sabi nga ng Bible, faith without work is dead. Iniisip mo na ikaw lagi ang gustong unawain nila. Yan yung problema sa ating panahon. Kasi, ang iniisip natin, ang nasa isip natin, gusto lagi natin na tayo yung priority. Tayo lagi yung unawain kung anong mayroon tayo sa ating buhay. Isang bagay na dapat mong ma-realize para ito sa atin, na hindi sa lahat ng panahon mauunawaan ka ng mga tao na kapaligid sa iyo. Anong dapat mong gawin? Kailangan matuto ka rin umunawa sa kanila. Kasi hindi lang ikaw ang may problema. Sila rin may problema rin na pinagdadaanan sa buhay. Kaya napakagandang bagay na dapat man ma-realize na matuto ka rin umunawa sa kung anong mayroon sila. Okay? Kasi ang dami sa atin na nadidisappoint na lang tayo, na walang tayo ng gana, nagkakaroon na lang napakalaking problema dahil po sa lagi na lang tayong umaasa sa kapwa natin. Iniisip natin na tayo lagi yung priority, tayo lagi ang mahalaga. Na never natin din na-realize na pahalagahan din natin